Tayo mga kapatid ay nasa ilalim pa rin ng ating pandemya at tayo ay under control ng IATF. Kung kaya mga kapatid, hindi naman tayo nagsasabi na sa ating pananalangin na mananalangin tayo kapag mayroon ng pandemya o mayroon problema sa buhay. Kahit wala tayong hinaing o problema, tayo dapat manalangin. Si Haring David ay naging hari ng Israel. Pangalawa po siya kay Saul. Ugali niya po na humingi ng tawad sa Panginoon. Kapag kasi nakagagawa ng pagkakasala, ugali niya na humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ganon din tayo. Yung ehemplo ni Haring David ay dapat po tularan natin. Nasa tuwing makagagawa siya ng pagkakamali, siya ay hari pa rin at mayroon pa siyang relasyon sa Diyos, kaya nga na humihingi siya ng patawad. Nagkukonfess po siya. Si Haring David, pakinggan po natin muna itong unang salita ni Haring David. Psalms chapter 4, verse 1 to 2. Answer me when I call to you, O God, who declares me innocent. From me, free me from trouble. Have mercy on me and hear my prayer. Si Haring David humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga problema, trouble nga sabi dito. Ang hinihiling ni Haring David, palayain po siya ng Panginoon. Actually po, tayo mga mananampalataya, mayroon po tayong panahon na tayo po talaga nag-uhuri. Nag-activity tayo. Nagkakaroon tayo ng naninigalig tayo sa mga problema. Pero hindi po yan ang mawalugan kapag ikaw ay nanigalig, kapag ikaw ay nag-isip ng mga bagay na ganyan na nag-create sa iyong isipan na ikaw ay nani-disturb or nagiging sleepless ka sa gabi, hindi ka na makatulog, hindi na mawalugan na ikaw ay wala sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin humingi ng tawad kung mayroon tayong nagagawa. Iyan po ay binigay na provision ng Diyos. At hindi po natin nakakalimutan niya sa unang Juan, sa 1 John 1:9. Yung po ay para sa mga mananampalataya. Pero po hindi na mumuhugan na hindi na po tayo safe, hindi na po tayo ligtas. Sapagkat po ang mga mananampalataya nagkakasala pa. Hindi pa nga tayo perfecto. Meron pa tayong lumang pagkatao, all sin nature na tinatawag. All sin nature. Ang nature na yan, minsan-minsan ay nananaig. Pero bago tayo magpailanda mga kapatid, tayo muna manalangin. Panginoon ang Diyos, maraming pong salamat sa hapong ito. Sapagkat kayo po ay laging naniliyan, hindi man po namin makita. Ang sabi mo, Panginoon, ikaw ay nakakatalos ng aming pagkakasala. Ang aming buong pagkatao, mula sa aming isipan, mula sa aming puso, ang lahat ng aming ginagawa ay hindi lingid sa inyong kaalaman. Kung kaya sa hapong ito kami, Panginoon, humihiling ng pagpapatawad, patawarin mo pa ang Panginoon ng Panginoon, na magkaroon po kami ng tiwala, magkaroon po kami ng kagalakan na lumapit sa iyo. Sa Panginoon, ng Santo Espiritu, gabayan po kami sa aming pag-aaral, sa aming prayer meeting, sa hapong ito, sa gabing ito. Kaya Panginoon, maraming po salamat. Ikaw ang aming Ama, ang Panginoon si Kristo, ang siyang kapatid sa amin, at sa gabay ng Banal na Espiritu,
sa aming kapanahunan ng Iglesia. Maraming po salamat, Panginoon aming Diyos, kung aming sa dalangin. Amen. Katulad ng aking sinabi na ang mga mananampalataya ay hindi perfecto. Ibinigay po sa atin ng Panginoon ng Biblia ang provision upang tayo po ay makabalik sa ating relasyon sa Diyos. Sapagkat nga po tayo ay hindi perfecto, nakakagawa po tayo ng mga pagkakamali, mabigat o magaan na pagkakamali. Pero kung hindi nangungulugan na ikaw ay wala na relasyon sa Diyos. Tingnan natin ang Salmo 32:6 bilang follow-up ng ating pag-aaral. Simulan natin sa Salmo 32:5. Finally, I confess all my sin to you and stop trying to hide my guilt. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord. And you forgive me, and all my guilt is gone. Magkaroon po tayo ng tiwala, ang sabi doon sa pananalangin ni Haring David, nung kinumpisan niya ang kanyang pagkakasala. Sabihin pa natin yan, yung kanyang pagiging hari ay tigib ng maraming pagsubok. At alam naman natin na siya sinubok mabigat na pagsubok nung siya makakumit ng pagkakasala against kay Uriah na asawa ni Bathsheba. Yun ang mabigat na kasalanan na nagawa ni Haring David. Pero kung mali ang doon, marami po siyang nagagawa ng mga pagkakamali along the line sa kanyang pagsunod sa kanyang responsibility bilang hari ng Israel. Kaya ang sabi niya dito sa chapter 32, Psalms chapter 32 verse 5, finally I confess my sin and stop trying to hide my guilt. Alam niyo mga kapatid, tayo ay hindi ang mga Kristiyano dapat hindi nagmamangmangan. Dapat po tayo transparent sa Diyos. Di ba madalas natin yan mapag-aralan na tayo ay dapat bukas sa ating Panginoon. Sapagkat hindi naman po talaga tayo makakapagtago. Ang sabi nga, kahit kayo ay magtago sa ilalim ng lupa, nakikita kayo ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Ibig sabihin, dapat po tayo honest sa ating ginagawa. Honest tayo sa ating ginagawa at tayo ay nagpapakabuti hanggat maaari. Gagawin natin na magpakabuti. Hindi po tayo naglalamang sa ating, lalo-lalo sa ating mga kapatiran. Hindi po tayo manlamang. Huwag po tayong nagkakaroon ng kasabik ng usapin laban sa mga kapatiran. Kaya sabi dito, stop trying to hide my guilt. Si Haring David, hindi na po nag-insist na itago niya ang kanyang guilt. Ang hinihingi niya, pigilan siya ng Diyos sa kanya mga alam na ginagawang labag sa Diyos. At tayo punta sa verse 6 to 6. Therefore, let all the godly pray to you while there is still time. Mga kapatid, we have to grab the opportunity to pray to God. Ang sabi ni Haring David, let all godly people, itong people, additional ko na lamang. Ang sabi dito, pray to you while there is time. Habang tayo may opportunity at tayo ay panahon ng biyaya, panahon ng iglesia, tayo po manalangin. Sabi dito ni Apostol Pablo, sabi ni Haring David, that they may not drown into the floodwaters of judgment, upang hindi po tayo humantong sa pag-uusugan ng Panginoon. Kung kayo mga kapatid, dapat
itago po natin ang ating sarili sa Diyos. Sabi dito, for you are my hiding place. You protect my hiding place. You protect me from trouble. You surrounded me with song of victory. Alam niyo mga kapatid, totoo po yan, may awitin patungkol sa kanila sa pagtatagumpay. Sa bawat labanan na dinalaanan ng mga mandirigma, sila po umaawit. At iyan po, song of victory. Kung pamilyar po tayo sa mga marine, sila po, pag napapalagan, nagkaroon po sila ng mga awitin. Yung mga Amerikano, mayroon po sila mga awiting inaawit nila kapag sila nagtatagumpay ang kanilang labanan sa pakikipaghamok sa kaaway. At kung dumako po tayo sa Filipos chapter 4, verse 6. Ito po, ang pag-aaral na ito ay lahat patungkol sa pananalangin. Sabi po ito sa Philippians chapter 4, verse 6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done to us. Ang mga ginawa niya dito sa buhay natin bilang mananampalataya, dapat po hindi po natin pagmalakihan. Kung ano man nagawa nating accomplishment, dapat po hindi po natin pagmalaki. Ang sabi po dito, dapat ipagpasalamat natin. Sabi dito, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Isang bahagi rin ito na humihingi tayo sa Panginoon. And thank Him for all what that He has done. Alam mo mga kapatid, tayo ng mga mananampalataya, hindi po tayo nauubusan na magpapasalamat sa Diyos. Kapag kamisan po tayo ay sinusubok sa area ng ating kalusugan, dapat po tayo ay ipagpasalamat natin sapagkat binibigyan tayo ng Diyos ng tamang panahon upang mamahinga at magtrabaho. Sa parte ko po, ako po nung ako'y nagtatrabaho, obligado na magtrabaho. Kahit umuulan, lumalabas ka. Umapasok ka. Sa aking parte, ako po nung ako'y nagtatrabaho, kahit malakas ang ulan, pababa ko ng Ortigas, nagmumotor, nakakaputi lang. Dapat alas 8 na ako sa Ortigas, sa opisina namin. Pero itong panahon na ito, panahon ng pamamahinga. Kaya po dito, kailangan pagpasalamat. Ako personally, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng 22 years ng mga sukan. At sa panahon yun, ako po ay pinapasalamatan ko po yun sa Panginoon sapagkat binigyan niya po ako ng strength. Dangan nga pala ako'y gagamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. Kung kaya sabi dito ni Haring David, huwag tayo mabahala sa ating mga panahirap. Tayo po ay huwag mabahala sa ating mga nararasan. At ang panghuli, nababasa ko sa inyo, unang Juan 5, unang Juan 5:13. Have written this to you. I have written this to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know you have eternal life. Tayo po ay legitimate na kabilang sa pamilya ng Diyos. Yan po ang tatanda natin. Kaya po tayo nag-insist na gumawa ng makadiyos sapagkat po tayo legitimate na sinasabi nito, I have written this to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know
you have eternal life. Ito po eternal life na ito, ikiniglig po natin yan. Anything in this world is temporary. Ang sabi nga natin, tayo man ay mamatay, sa piling pa rin tayo ng Panginoon. Katulad ng sabi ni Apostol Paulo, for to me to live is Christ, and to die is gain. So mga kapatid, yan lang po ang aking paalaala sa bawat isa. Tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At ang panghuli, and we have confidence, may tayong kasiyaga, that He hear us whenever we ask for anything that pleases Him. Ano bang nakalulugod sa Kanya o ang hilingi natin ay nakapagbibigay lugod sa Kanya, ibibigay po ng Panginoon yan. Kaya nga lang, may sinasabi na ang pananalangin natin sinasagot, ngayon, sasagutin mag-antay-antay o totally no. Tatlo po yan. Yes, wait, and no. At tayo po ay dapat magpaubaya sa timetable ng ating Diyos. Sa panahon ng Panginoon, mag-antay. Kung kailan yun, hindi po natin alam. At ang atin dito sa church, may mga kailangan tayo dito, katulad ng paglalagyan ng speaker dyan sa may bandang sound tech. Yan po ay laman ng ating dalangin. At idinadalangin din natin na balang araw itong ating flooring ay mapantay. At kukulayan na lang natin ito ng kulay verde kaya o kulay brown. Iyan po ang pananalangin na dapat idulog natin sa Panginoon. Kinakailangan po ang panalangin ay achievable at acceptable ng Panginoon. So mga kapatid, tayo ay lalako sa mga panalangin ng mga kapatiran na siyang naka-assign para manalangin sa araw na ito. At ang unang mananalangin sa atin ay si kapatid na Ron Lopez. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon naman po ay ipanalangin po natin naisik pa po natin ang spiritual knowledge, spiritual wisdom para sa ating Panginoon. Isik pa po ito ng bawat isa at para mas lumalim tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon at mas maging matatag pa tayo sa ating pananampalataya at mas maging obedient pa tayo. Yan, manalangin tayo. Lord, thank you Lord sa gabing ito, Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Panginoon, pinapanalangin po namin, Panginoon, na kayo lamang po ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Kayo lamang po ang mabless. Kayo lamang po ang makita. Yung presensya nyo lamang po ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, pinapanalangin ko po, Panginoon, ang aming simbahan, simula sa aming pastor, simula sa mga leaders, Panginoon, sa mga discipleship groups namin, sa mga small groups namin, Panginoon. Panginoon, tulungan nyo kami, Panginoon, na mas maging matatag pa, mas maging knowledgeable pa, Panginoon, sa spiritual life namin, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, magamit mo kami, Panginoon, para sa iyong ministeryo, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin ko po ang bawat isa na sana po, Panginoon, lahat ng maririnig namin, lahat ng mababasa namin, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, sa aming mga ministries, Panginoon. Panginoon, tulungan nyo kami sa aming buhay spiritual, Panginoon. Lalo na ngayon, Panginoon, na nahihirapan po kami. Nahihirapan po ang marami sa amin, Panginoon, na palaguin ang kanilang buhay spiritual, Panginoon, dahil sa nararanasan namin pandemic ngayon, Panginoon, itinataas namin sa iyo lahat, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, I also pray na sana, Panginoon, na
sa pagpasok, Panginoon, ng susunod na taon, Panginoon, ay mas matatag pa po kami, Panginoon, sa pagharap sa mga temptasyon, Panginoon, na dala ng kaaway, Panginoon, sa aming tentasyon na nagsisimula sa aming family, sa school, sa aming trabaho, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon. Bigyan nyo kami ng sapat na kakayahan, Panginoon, para maiwasan po ito, Panginoon. Lord, pinapanalangin ko rin po, Panginoon, at pinapasalamatan ko po, Panginoon, kayo, Panginoon, dahil sa simula ng taon hanggang sa matatapos na po ito, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Palagi kang nandyan, Panginoon, para tulungan kami, para i-guide kami, Panginoon, simula hanggang matapos itong taon na to, Panginoon. Lord, thank you dahil palagi kang nandyan every time na kailanganin ka kagad namin, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin ko po ang spiritual growth, spiritual maturity ng bawat isa, Panginoon. Sa panahon po ito, Panginoon, napaka-importante po na lumapit kami sa inyo, na kumapit kami sa inyo, Panginoon, dahil panahon pong ito, Panginoon, wala po kaming ibang malalapitan, wala po kaming ibang masasandalan kundi kayo lamang po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat ng blessings, sa lahat-lahat ng pinoprovide mo, Panginoon, para sa aming pamilya, para sa church, Panginoon, para sa mga ministries, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At kayo na rin pong bahala sa aming mga paplanuhin, Panginoon, sa aming mga gagawin, Panginoon, para sa ikalalago ng inyong ministries, Panginoon. Itinataas namin itong lahat ito sa inyo, Panginoon. Panginoon, patawad sa mga kasalanan namin. Alam ko po, Panginoon, na nalulungkot kayo every time na nakagawa kami ng kasalanan, Panginoon. But still, Panginoon, pinapatawad nyo kami, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat lumapit sa inyo, Panginoon, but still, tinatanggap nyo kami, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mercy, sa grace na palagi nyong ibinibigay sa amin, Panginoon. Lord, kayo lamang po ang aming pupurihin, kayo lamang po ang aming papasalamatan, kayo lamang po ang aming Diyos na itataas, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay binabalik namin ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang pangalawa, ang susunod naman ay si Angelica Gopio. Sa pangalawang prayer points, gusto ko lang pong batiin ang bawat isa na nanonood ngayon ng Merry Christmas. And Merry Christmas po muna kasi next week po ang bagong taon na Merry Christmas, and I hope you are all celebrating with our loved ones. And celebrate natin ng kahit simple lang, okay lang yun. And alam naman natin yung sense of Christmas. It's not always fancy gifts or maraming handa. It's not always like that. Yung sense talaga ng Christmas. Okay, let's pray po. Yes, Lord, Heavenly Father, thank you for this wonderful day, Lord, or night, Lord, yung pinagkalabi sa bawat isa, Lord. Thank you for the love, thank you for the guidance, and thank you for all the provisions, Lord, yung minibigay niya sa bawat isa. And we would like to take this opportunity, Lord, to pray for all the leaders of the church. I'm going to start with our pastors and young pastors, Lord. Lord, lumalapit kami ulit ngayon para ipag-pray sila, Lord, na i-guide sila and bigyan kami ng enough knowledge and wisdom, Lord, para ma-guide ng maayos ang buong congregation, Lord. Lord, there are times na nahihirapan sila, Lord, but still yan din yung love and provision yung pinagkakaroon sa kanila, and we are very thankful for that. And hindi po kami magsasawang lumapit sa inyo para sa strength na yun na hindi mawawala, Lord. And also, Lord, sa mga leaders na bawat ministry, Lord, before kami makapag-lead sa mga kabataan, Lord, help us to build ourselves, Lord, na help us na magkaroon ng quiet time every day, Lord.
everyday magkaroon ng devotion, Lord. And by that way, Lord, makapag-lead kami ng mga kabataan din na kailangan makarinig ng words of wisdom ni Lord na nanggagaling sa Bible, Lord. And kami let us give us enough knowledge, also wisdom na hindi kami makita ng mga kabataan, kasi pag kami, Lord, we will always fail, but kayo po ang dapat makita nila na sa bawat ginagawa namin is because you are with us, Lord, na kayo po ay kasama namin sa bawat bagay na ginagawa namin. And Lord, kung meron silang small group, Lord, help us, Lord, na magkaroon din sila ng discipleship, Lord, or discipler, Lord, na mas lalo ka nilang makilala na deeper sense, Lord, na deeper way, Lord. Lord, help us, and hindi namin kaya ng kami lang, hindi namin kaya ng dalawa naming kamay, ng dalawa naming paa. We need you, Lord. We need you to direct our path dun sa plano na gusto niya para sa amin, Lord. Ito lamang po ang aming samot dalangin, and kayo nga po ang manguna sa bawat takbang namin gagawin. We will love you and will always be in this all in just mighty name. Good evening po and Merry Christmas sa ating lahat. This time naman po ay samahan niyo ako na ipag-pray ang spiritual revival ng ating pong mga core leaders. Let's pray po. Yes, dear Lord, Father God, we thank you, Panginoon, for this Christmas Day na niremind mo po kami muli ng inyong love, grace, and generosity, Father God. We thank you, Panginoon, for this night na nagsama-sama po kami muli through prayer. And salamat din po sa lahat ng provision and blessings na natatanggap namin, Father God, sa araw-araw. Father God, patawad po sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa namin sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Tonight, Lord, ay nilalapit po namin sa inyo lahat po ng aming mga core leaders sa pangunguna po ng aming pastor, Father God. I-bless mo po siya with wisdom, with strength and good health and good life and good long life, Panginoon, to spread your word, Panginoon, to our community. Father God, gayon din po ay nilalapit namin sa inyo ang aming mga preachers, ang aming mga youth pastors, Panginoon. I-bless mo po sila with knowledge and wisdom, with strength, courage, and confidence, Panginoon, to declare your love and your name, Panginoon, to everybody. Gayon din po, Panginoon, ay nilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga leaders sa ministry, Panginoon. Bless them with humble and passionate hearts, Panginoon, na dedicated, Panginoon, lahat ng kanilang time, effort, skill, and talent para sa ikalalago ng inyong ministry, Panginoon, ng inyong church, Father God. Lord God, pinagpipray din po namin lahat po ng aming mga small group leaders, Panginoon. Bigyan mo po sila ng karunungan, ang kalakasan, Panginoon, to be an effective and efficient leaders, Panginoon. And gayon din po, ay bless mo po ang kanilang mga members, Panginoon, to be involved in discipleship at mas lalong lumago, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa iyo, Father God. Lord, i-bless mo po ang aming spiritual life. I-bless mo po ang aming growth together, Panginoon. I-remind mo po kami of our daily devotion, our prayer, Father God. Nang sa gayon ay lahat ng doubts, lahat, Panginoon, ng anxiousness, Panginoon, lahat ng pride na natitira pa ay mapalitan, Panginoon, ng joy, mapalitan po ng stronger faith pa and love sa inyo lamang po, Panginoon. Lord, we know that we are all servant leaders, Panginoon, regardless of our position, Panginoon. Remind us and teach us, Panginoon, to love and to serve with humble hearts, Panginoon. Father God, kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon. Bless us with good leadership, Panginoon, and
May we glorify and exalted your name, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Teach us to serve and to be a leader just like Jesus did, Panginoon, 2,000 years ago. Father God, kayo na po ang manguna, ang maghari at maging santo ng aming buhay, Panginoon. Ibinabalik po namin lahat ng papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pang-apat ay si Joshua Hubella. Magandang gabi po sa atin lahat. Pag-pray po natin yung National Transformation Revival of the Nation. So, let's pray po. Yes, Lord God, na mapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan po, Lord God. Lord God, nagpapasalamat po kami sa mga blessings na dumarating sa amin sa araw-araw, Panginoon, at sa mga darating pa po, Lord God. Lord God, pinagpapray po namin, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na ingatan niyo po, Panginoon, ang bayan ng Angono, Panginoon, ganun din po ang buong Pilipinas, Lord God. Lord God, naway bumalik na po kami sa dati, Panginoon, na maging maayos na pumuli, Panginoon. Panginoon, pinagpapray ko din po, Panginoon, ang government ng Philippines, Panginoon, na lahat ng gagawin nila, Panginoon, is kag-glorify ninyo, Lord God. Lord God, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Panginoon. Panginoon, kayo na nga pong bahalang mag-guide sa bawat gagawin nila, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ang panlima ay si Danica Guillermo. Hello po, Merry Christmas po sa ating lahat. Sana merry pa rin ang Christmas kahit naka-quarantine pa din tayo and may pandemic. So, ngayon po naman, dito tayo sa ating prayer points kung saan ang ipagpupray naman natin ay ang pagkakaroon ng opportunity para sa lahat, businesses, and job promotion. So, simulan na po natin. Let's pray na po. Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, muli po, Panginoon, ipinagpapasalamat namin sa inyo ang gabing ito, Panginoon, na binigyan po ang bawat isa ng chance at opportunity para makapagsama-sama muli sa gabing ito po, Panginoon, sa live streaming. Thank you po, Father. Binigyan mo kami ng reason para sa season na ito, para magkapag-celebrate po, Panginoon. In spite na dumadanas kami ng pandemic, Panginoon, pinagkalooban mo pa rin po kami ng isang masayang araw na ito, Lord God. Lord, nandito po kami muling mga anak mo para po ipagdasal at itaas ulit sa iyo, Panginoon, ng aming mga kahilingan po, Panginoon. Lord, pinagpipray po namin na po, Panginoon, itong parating na bagong taon ay nawa po, bigyan mo po nawa ng bagong opportunity ang lahat ng nagsisik ng trabaho, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, bigyan mo rin sila ng courage para mas maging eager pa and maging maalam pa para sa paghahanap nila ng trabaho, Lord God. Lord, alam ko po na higit kanino man ay kayo lang po ang nakakaalam sa capability nila and kayo lang din po ang makakapag-provide ng gusto nilang work na naayon pa rin po sa kalooban mo, Father. Lord, gayon din po, ipinagdarasal din po namin ang pagkakaroon ng job promotions ng mga currently working natin na mga kapatid po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, itong bagong taon na paparating ay maging bagong simulain para sa kanila at bagong posisyon sa trabaho nila, Panginoon, kung saan mas mag-excel sila at mas magagamit nila yung mga talents and kakayahan nila po, Panginoon. But still, Panginoon, ang lahat ng ito ay naayon at naayon lamang sa will mo po, Father. Lord, kayo po ang higit nakakaalam sa kakayahan nila. And sana po, Panginoon, kung ano man ang promotions na ito ay hindi maging hadlang pa rin ang trabaho para makapagpapuri sa iyo, Lord God. Lord, i-guide mo po ang bawat isa na maging ikaw pa rin ang sentro po, Panginoon. Lord, gayon din, ipinagdadasal namin ang pagkakaroon ng mga business, ng mga ilang individual na gustong magnais magtayo ng business nila, Panginoon. Gayon din yung mga
meron ng mga business nating kapatid na sana po, Panginoon, tulungan mo po sila na mas mapalago pa ang business nila, Panginoon, na mas lumago pa ang business nila, Panginoon, lalo na sa pagdating na bagong taon po, Panginoon. Naway, itong bagong taon na padating ay maging kanilang taon, Lord God, para mas mapagyabong pa ang business at mas mapalago pa ang business, Panginoon. Gayon din sa mga kapatid natin na gustong magsimula ng business, bigyan mo po nawa sila, Lord, ng courage po para makapagsimula. Lord, hinihiling po namin lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. At para sa ating pangwawakas na panalangin, ay idalangin natin ako sa lahat ay idalangin natin ang ating linggong pagpupuri dito sa church. That will be December 27. At I would like to invite everyone na lumako sa iglesia dito sa building natin upang tayo mag-aral sa salita ng Diyos at manalangin. At malalaman natin kung ano ang mga iba pang plano ng ating iglesia. Manalangin tayo. Ako lang idalangin natin ay ang mga may karamdaman na dulot ng pandemya. Lord, maraming salamat sa hapong ito. At itinadalangin namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Pastor A na siya po nag-recover, Panginoon. Si Pastor Edwin na siya sa pag-recover, Panginoon ng Diyos sa kanyang karamdaman. Gayon din yung pastor sa Minalabak na mayroon din po siyang karamdaman ngayon. At ano man po, Panginoon, ang virus na yan, tatanggalin mo po sa kanila, Panginoon, pag sila magkaroon ng maayos na pamumuhay, maayos na kalusugan, at patuloy na makapaglingkod sa iyong kubasan. Panginoon, dinadalangin namin ang iba pa namin mga kapatiran. Saan man sila naroon, kung sila man ay mayroon karamdaman, linisin mo po, Panginoon, ang kanilang mga sistema upang sila, Panginoon, magkaroon ng kalusugan na nararapat sa kanilang paglilingkod, Panginoon. At kami ngayon dito, Panginoon, sa Jordan Community Church, Panginoon, humingi sa iyo ng banal na proteksyon. Protektahan mo po kami, Panginoon, laban sa pandemyang ito. Sa COVID-19, na kami po, Panginoon namin Diyos, inilalagay namin ang aming mga kamay, ang aming mga sarili sa iyong banal na proteksyon. Banal na guidance upang kami, Panginoon, kumilos sa loob ng iyong kalooban. Idinadalangin namin, Panginoon, na aming nalalaping mga araw sa taong 2020 na kami po, Panginoon, ay kinukop mo. Patuloy mo kaming inaruga sa aming mga pangailangan. At katulad nga, Panginoon, ang mga panalangin, kami, Panginoon, nagtitiwala na ikaw ay sasagot sa aming mga dalangin. Idinadalangin namin, Panginoon, ang aming proyekto, halimbawa sa aming iglesia, ang flooring, Panginoon namin Diyos, na ito ay hinihiling po namin na mapantay at makulayan ng maayos. At ang project din po namin, Panginoon, sa speaker, na paglalagay po kami, Panginoon, ng speaker sa bandang ulihan ng aming auditorium para po, Panginoon ng Diyos, maging maayos ang sound, kahit yung mga nasa likod ay maayos ang kanilang pandinig.
idinadalangin din namin, Panginoon, ang additional camera namin, Panginoon, na pwede namin magamit sa aming live stream. Hindi po namin alam, Panginoon, kung kailan mo ito sasagutin, pero alam po namin, Panginoon, sasagutin mo ang bagay ito. Langan nga lang po, Panginoon, mayroon po kami responsibilidad na dapat po namin pagsikapan na mag-appeal sa bawat isa. Magkaroon ng pagsusumamo na ang bawat isa ay magsuporta sa aming iglesia upang ang mga bagay na ito ay matulunan. Ang sabi mong Panginoon, you are the God who is sovereign, and we have responsibility to follow you, to do anything that pertains to the ministry. Na ma-improve namin, Panginoon, ang lahat sa aming pagsunod at panguna sa iyo, Panginoon. Lord, open mo ang Journey Community Church sa panibagong taon na papasok, at kami, Panginoon, titiwala na ano man ang aming iiwanan ay mas lalo mong palalagoy ng bawat isa sa panibagong taon, na panibagong paghamon sa bawat isa. Tustusan mo, Panginoon, ang aming mga pangailangan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hindi po namin kaya na gawin ang lahat ng yan kung hindi mo kami bibigyan ng duno, palaman. At sana po, Panginoon, wag po kami mag-ambisyon sa mga bagay na hindi po namin makakaya. Sabi mo nga, Panginoon namin Diyos, ang mga bagay na hindi namin makakaya ay ibibigay mo naman sa inyong takdang kapanahonan. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito, sapagkat naroon ang iyong kapayapaan sa aming mabuhay. Pinibigyan mo kami ng kapayapaan na lisanin ang year 2020 with peace and assurance that someday, maybe tomorrow, maybe the other day, or the other week, or the other month, you will come to take us for your own. Ang sabi ng mga Panginoon sa Juan 14:6, ako'y alis at babalik upang kunin kayo kung saan man ako naroon kayo. Lord, maraming salamat sa iyong mga pangako namin hinahawakan na nandito po yan sa aming mga puso. Sa pangalan ng Kristo,